Hello comics people, ako si Mel Kasipit and welcome to Indie Comics Podcast Live. Very special tayo ngayon kasi meron tayong kasamang children's book writer and illustrator as also a comics artist. Yan si Sir Marvin Macalino. Yan, hello Marvin sa Opo. show. Yan, Opo, so sir. basahin ko sandali itong short bio ni Marvin. Yan. Si Marvin Macalino o Marvin the Martian ay isang mangguguhit at manunulat ng kwentong pambata. Yan. At ilustrador at komikero. Siya ay nakapagtapos sa UST sa kursong Fine Arts Major in Advertising noong 2018. Marvin is also a kid at heart, where evidently in most of his works embody creativity, imagination, and positivity, showing his fondness in exploring different worlds and galaxies in his art. He continues to dream of inspiring kids who desire to pursue art in the future through the craft that he does. Marvin was featured on the Graphica online art ebook in 2021 and 2022, Comicets Community Kids 2023, and Philippine Daily Inquirer last October 5, 2024. He started his own comics called Comican, You Can Do Comics, in 2020, and he also self-published his first children's book in 2023 entitled Ang Dilaw Kong Tsinelas. Itong mga nakikita natin ngayon na nagpo-flash. That continues to be sold in his partner store Lemon Drop located in Escolta, Manila, as well as at special events he participates in. Ayan. So, that's Sir Marvin Macalino. Ayan. So, Marvin, kwentuhan mo naman kami. So, graduate ka ng Fine Arts noong 2018. Pero way before, kailan mo na-discover na mahilig kang mag-drawing? Actually po, simula po talaga pagkabata, may, na po ako, may interest na po talaga ako. Nag-start po siya sa panonood ko po ng mga cartoons. Ayan. And then, later on po, na-expose po ako sa mga K-Zone po dati. Then, yun po yung K-Zone, mga unang, yes. opo, yung mga unang nakapag-influence po sa akin. And then, yung grandfather ko po, yun po talaga yung nag-inspire sa akin kasi one time nakita ko po siyang nagdo-drawing. Una po, nagbabasa po siya ng dyaryo. Tapos nakita po niya akong nag-trace sa K-Zone. Sabi sa akin, Marvin, hiram ako ng sketchbook mo. Magdo-drawing din ako. So, nag-drawing siya. Tapos, tuwang-tuwa po ako sa kanya kasi hindi na siya nagsisketch. Talagang diretso marker na siya. Yeah, Parang simula po dun. Kim Jong-gi lang Opo. Kaya sabi ko, simula po dun, parang sabi ko, wow, parang gusto ko rin maging ganun. Balang araw. Ayan. So, sang side yun ng family? Father side Sa or mother side? mother side po. Mother side. So, yung dun sa mother side dun talaga galing or may mga artist din sa kabilang side? Tingin mo? Meron din po, pero sa mother side po yung may po talaga sa arts. Mm. Ayan. Naalala mo po ba kung ano yung maliban sa K-Zone? Kasi marami akong kilala na na-influensyahan ng K-Zone eh. Pero may mga binabasa ka bang comics noon? Kasi medyo parang I think hindi mo na yata naabutan yung mga funny comics, no? Parang hindi na po. Parang hindi na po. Sa comics, siguro po ang natatandaan ko po before na sa scan ko po, bukod sa K-Zone, was yung mga compilation po ni Garfield dati. Yung Garfield. mga big books po na ni Lolo or yung mga dala po dito galing sa ibang bansa. Yun po yung nasa scan ko po before. Tapos natutuwa lang po ako sa kanila nun kasi parang kahit parang same panels, nagbabago yung expressions, nakakwento na nila yung gusto nilang maiparating sa nagbabasa. Ayan, so Garfield.
what about sa Filipino comics? May mga sinusundan ka bang comics nung bata ka pa? Um, O Actually po sa comics po, parang hindi po ako masyado na expose po ng bata po. Itong lumaki na lang po ako. mm. Doon po ako nag-start po talaga. Kasi ano po nung kabataan ko po, mas naalala ko po, mas visual learner po ako. So sa panonood po talaga ng mga cartoons, dito talaga ako na and then eventually natutunan ko rin po makita nga yung mga comics, and nakikita ko yung humor inside of it while reading it po. Mm. Yeah. May nabanggit ka dito sa sa short bio mo na gumawa ka ng Comic Can nung 2020. Kwentuhan mo naman kami kung ano yung Comic Can, paano mo siya naisip. Ayun po. So bali yung Comic-Con po, um ang nag-fuel ko sa akin nun kasi tinry ko pong gumawa ng sarili ko pong comics without any, ay kumbaga yung gusto ko lang po ikwento, ganyan. Mga short puns na naisip ko. And then sabi ko, parang gusto ko lang po i-share na kahit sino pwedeng gumawa ng comics basta may kwento silang gusto i-share sa mga tao, ganyan. Kahit comic strips lang, ganyan. And yun po yung pinaka-idea ko po nun. And then, sabi ko po nung 2020 para i-compile ko sila lahat. And eventually, maglalabas din po ako ng comics. Pero, yun nga, over the years po, yun po, nire-revisit ko po yung Comic Con po. Yeah. So, 2020 mo to ginawa, panahon ng pandemic. Opo. So, paano siya nag-work? Pinost mo siya. So, I think online ito, no? Yes po. Pinapost ko po siya sa IG po before. And then, yun po, usually po comic strips po siya. Kamusta naman yung reception dun sa ginawa mo na Comic Can? Marami bang gumawa ng sarili nilang comics? Siguro naman po, hindi ko na po alam yung mga like kung meron pong na-inspire. Pero sana po meron. Pero natutuwa lang din po kasi kapag sinishare ko po yung like yung joke or pananaisip ko, meron pong maganda rin po yung feedback. So, nakakatawa naman yung ginagawa ko. Yeah. Very fulfilling po. Opo. Parehas tayo, mahilig ako sa puns. Okay. So, paano ka natuto namang gumawa ng comics? Self-study ba o nag-fine arts ka? Maybe nadaanan ba sa fine arts yung paggawa ng comics? Actually po, hindi po namin napag-aralan before. So, ano lang din po, self-study lang din po. And then, self-study din po siya. And then kasi po matagal na po akong pumupunta sa mga art event. Sila Comic-It, ganyan. So, matagal na po akong goer doon. Tapos doon po talaga ako na-inspire. Like sila Kuya Toto, sila Sir Paul Medina, look up ko rin. Kailan yun? Yung first Comic-It mo? Nag-aaral ka pa ba nun? Opo, siguro po before pandemic pa po siguro mga 2016, parang ganun po. Tagal na din. Oo. Tagal na din. Ano yung reaction mo naman nung nakita mo yung mga gumagawa ng mga comics and art na nag-aano sila, nagbebenta sila ng mga sarili nila. Po talaga ako na-inspire po ako talaga. Kasi parang sabi ko, ang galing kasi hindi lang, kasi talagang iba-iba yung kwento ng kada artist. So, bawat artist meron silang unique style, and then meron din silang kanya-kanyang kwento na hindi mo masasabing pare-parehas po kasi iba-iba yung nafe-feel mo habang binabasa mo or habang nakita mo yung mga gawa nila. Ayun. Pag-usapan natin itong naka-flash dito sa screen, ang dilaw kong tsinelas. Paano yung nito, thought process? Ano yung story ng
ng story na to? Ang thought process ko po niyan, actually, nagsimula po yan sa community 2023. Nag-open po si Comiket ng entries for the anthology po. Then sabi ko, that time po, ano na po ako, children's book illustrator na po ako. Sabi ko, parang gusto kong i-try magsulat, pero wala pa po akong idea kung paano. So, nag-isip ako, pwede kong ikwento, ganyan. And then, naalala ko po yung grandfather ko po, yung binanggit ko po kanina, si Lolo. Meron po siyang certain slippers, yellow slippers, na siya po yung gumagamit dito sa bahay. And then, when he passed away po, ako na po yung gumagamit dito. So, sabi ko, yun kayang kwento ni Lolo. Yun kayang chinelas ni Lolo. So, yun po. So, ano lang din po, dito, fuel po talaga yun kay Lolo, yung kwento po niya. So, parang based on true story po siya. Ayan. Ang sweet naman nung kwento about your connection siya sa iyong lolo. Yung paggawa mo naman ng children's book, paano mo siya natutunan? Is it because yun nga, nag-fine arts ka o self-study din? Actually po, nung college po ako, yun po yung naging thesis ko. Bale, book illustration po yung naging thesis ko po. And then, nung natapos ko po, sabi ko, parang gusto ko siyang gawin full-time. Pero, hindi ko pa po alam paano makapasok sa ganong field, ganyan. So, nag-try po muna ako, like, tingin-tingin lang po muna. And then, eventually, nakakuha po ako ng work, ng part-time work as an illustrator. Sige, magandang start ito. Tapos, ayun po, eventually, nagustuhan ko na po siya. Tapos, ayun po. Pero nag-start po talaga siya sa thesis ko po before. Okay. And ngayon, ipapublish na siya ng Kahel Press. Yung kakapost mo lang kahapon. Congratulations, Marvin. Thank you po. How did this happen? Paano ka na-discover ng Kahel Press? Kasi self-publish, di ba, itong ginawa mo. And medyo magastos ang pagsi-self-publish. Ngayon may publisher na, so mas marami ng kopya yung kaya nilang i-produce. So paano ka nila na-discover? Ano po, actually po, ano rin po siya, bunga din po siya ni Comiket po. Kasi after po nung mapili yung kwento ko po for the anthology, parang nagkaroon po ng parang meeting po ata yun before yung online na peak-off nung pandemic po yun, 2023. So sabi ko po, nakita ko po doon yung Kahel Press. Tapos nung nag-wrap up na po yung meeting, nagsabi po si Miss Wawi na meron po kaming workshop na magaganap. So, yun po yung sabi. Nag-email po talaga ako. Gusto ko malaman kung tungkol po saan yun. Tapos, yun po. Doon po nag-start yung parang relationship ko po with Kahel Press. Yeah, importante talaga na you put yourself out there, you pitch, 'di ba? Hindi mo pwedeng asahan na ikaw yung ma-discover. Kailangan meron ka ring gawin para ma-discover ka, 'di ba? You attend conventions, you email kung gusto mong malaman kung ano yung mga workshops na available, 'di ba? Ano pa yung ibang pwede mong ibigay na tips na makakatulong sa yung mga nagsisimula pa lang din? Siguro po ang pwede ko pong mabigay na tip is talagang kung kaya po nilang i-post online or yun po, i-share lang po talaga sa tao kahit hindi online, kahit sa family, sa friends, para makita po nila yung work. And wag nilang isipin na mas maraming likes mas okay. Ang importante lang po doon is may share mo yung kwento mo. And para makita nyo po na nakapost na parang, gawa ko to, nakakatawa. Sige, as a motivation, gagawa pa ako ng mas marami. Yeah, so you post your
your works online para makita nila. Kasi kung isasarilinin niyo lang 'yan, 'di ba? Parang sinong makaka-discover sa inyo? Opo. Wala. Yeah, Um, opo. Nakabangko ayun. lang. Oo, nakabangko lang. Yung pagiging children's book illustrator, merong grupo na tinatawag na Ang Ink. Have you tried yung mag-apply sa Ang Ink? Actually, nakatry po ako before. Isa po nung estudyante pa lang po ako. And one po is nung after na po. Anong Ayun po. nangyari? Na natanggap ka ba o kasi ako sumali ako doon pero hindi ako natanggap. Hindi din po ako natanggap po doon. Pero ay po, hoping pa rin po. Yeah, hindi na ako sumali ulit after kong sumali ng first time. Yan, sabi ko, sige, ako na lang magpo-post online, ipo-promote ko yung sarili ko. Sariling sikap. Sariling sikap na lang. Opo. Kasi marami na rin naman akong grupo like yung Panggalatuns, mga grupo Pangasinan Comics Creators. Opo. Tapos yung sa mga kartonista ng Pilipinas, ganyan. Ang dami na eh. So, I think enough na yun. Okay. Itong Ang Dilaw Kong Tsinelas, gaano mo siya katagal ginawa? Siguro po mga ano rin po yan. Mga almost 1 year rin po eh. Siguro mga 7 or 8 months. Hindi po. Kasi ang naging ano ko po nun is hindi ko po alam paano. Sabi ko po parang baka merong format na kailangang sundan pag nagsusulat ng kwentong pambata, ganyan. Kaya po very careful din po ako magsulat. And then after po nun, after ko po isulat, ipapabasa ko po sa family or sa ibang friends ko as first critics, ganyan po. And then, ayun po, kaya po siya tumagal. And ito po talaga yung naging training done ko po siguro. Kaya very close to my heart po itong kwento na to. Oo nga. Sa akin. Nabanggit mo kanina na it's about yung relationship mo with your lolo at yung kanyang tsinelas na naiwan. What about the artwork? Ano yung style? Paano mo siya na-discover? Meron ka bang sinasabi nilang specific style na itong ganitong drawing ni Marvin ito? Are you confident na sabihin na ito na yung style ng pagdodrawing mo? O para lang ito dito sa book na to and you are still exploring other styles? So actually po, continuous ko pa rin naman pong pinag-aaralan kung ano pa pong pwede kong ma-improve sa style ko po. But so far, sa ngayon po, parang masaya na po ako sa art style na po ito. Very cute, very animated yung characters, vibrant po yung colors. Yeah. Bagay nga sa children's book itong ganitong style. Nahirapan ka bang gumawa ng children's book? Sabi mo, ito yung thesis mo nung college, yung paggawa ng children's book. So, ano yung mga na-discover mo along the way habang inaaral mo kung paano gumawa ng children's book? Yun nga po, siguro po, one thing po na maiisip ko po is yung characters po ng isang children's book. Dapat very po siya, very relatable po siya sa mambabasa. Yung eye direction po niya na dapat for me po kasi usually pag nagsusulat po ako gusto ko po first person yung angle po para nagkukwento yung bata, parang ganun po yung gusto ko pong mangyari po sa pag nagtuloy-tuloy po ako. And for me po kasi parang kung ako po yung reader, pag binasa ko, parang ako yung kinakausap niya, parang gusto ko rin makita yung mundong ikukwento niya. Ayun. Mahirap actually gumawa ng children's book kasi kailangan mo siyang aralin eh. Ano ba yung gusto ng mga bata? Magugustuhan ba ito ng mga bata? Will it sustain the kids' attention? Di ba? Mahirap i-keep ang attention ng mga bata eh.
Totoo po. So, yung text kailangan maayos, 'di ba? Hindi masyadong wordy, ganyan. Malaki yung text, makulay. Um, ganun ba yung ginawa mo? Talagang inaral mo, nagsulat at nagre-write ka para mas maging precise yung paggawa mo ng libro? Opo, kasi ayun nga po, nabanggit ko po kanina na very careful po ako. Mm. Kasi syempre, while writing, di ko po alam na baka pag may ibang makabasa, parang ma-offend sila or something. Mm. Kaya ayun po. And sa children's book din po, napansin ko rin po na iba't ibang levels din po siya. Depende sa age bracket ng bata, grade 3 and up or below. So, yun din po yung inaaral ko na, itong libro na to, mas better pala siya sa ganitong edad. Okay. In terms of process naman, Marvin, digital illustration itong book o nasubukan mo ring mag-traditional? Itong book po na ito, actually nag-start po siya na traditional. Gumawa po ako na ng parang maliit na booklet. Nandito po yun. Ito po. Ayun, gumawa po ako ng maliit na booklet dati. Ayan siya. Para just to gauge po like kung anong like ilang pages, kung di ba siya bitin or something. And then from there, digital na po ako nag-sketch. Nag-thumbs kung ano pong itsura ng mga characters, ganun po. May mga paborito ka bang children's book na nag-inspire sa'yo na maging children's book writer and illustrator? Ano po, yung sa thesis ko po talaga, si Philemon Mamon. Yun po yung talaga sa akin, nag-push po sa akin. Under Adarna po yun, and sinulat ni Christine Belen, si Philemon. So, nung nag-thesis po ako, nagre-research po ako about doon. And then, na-realize ko po na, ayun nga po, very, po siya, very animatic very animated yung character na po, si Philip. And sabi ko, parang gusto ko rin magkwento ng gano'n. Na kahit hindi siya animated, pag tinignan yung character, parang din siya, gumagalaw din siya sa kwento. So, nilabas mo itong ang Dilaw Kong Tsinelas 2023 and now it's 2025. Kamusta yung reception? May mga natanggap ka na bang letters na gustong-gusto ko yung libro, kailan ka ulit gagawa ng book, mga ganon? Siguro po ang naalala ko pong journey ko po dito sa libro na to is nung na-invite po kasi ako last year na mag-read aloud sa grade school students. And nakakatawa rin po kasi nakita ko rin po yung world of storytelling. So, nung first time ko po, hindi ko po alam paano ikwento. Ganyan. So, yun po yung naging challenge ko po and pinag-aralan ko rin po siya. And then, yung isa pong core memory ko po sa libro po na ito is yung estudyante po nung ate ko. After ko pong basahin yung kwento, siguro po mga months after, gumawa daw po yung estudyante niya ng fan art ni Ali, yung bidang character. So, gumawa siya ng fan art ni Ali. Tapos, nakaka-flatter po siya. Kasi hindi ko naman po akalaing, like, ganun po yung magiging connection niya dun sa kwento ko. Yeah. At least alam mo na may maraming nagkagusto dito sa libro na ginawa mo. Ano yung mga future plans mo? Meron ka bang ginagawang libro ngayon na dapat naming abangan or comics? Meron po. Pero hindi ko pa po sure kung pwede ko na po i-share. Pero meron po akong kwento na nalalabas din po. Both written and illustrated ko rin. So ikaw din yung nagsulat at nag-drawing nitong ilalabas mo in the future? Opo. Yes po. So para lang may onting teaser.
kung ito pong dilaw kong tsinelas close to my heart, yung next ko po mas deeper yung pinanghugutan ko. So closer to your heart. Closer to my heart. Oo. So yung dilaw na tsinela, so mas closer sa puso. Mga damit, mas closer yun eh, yung damit. Yung tsinelas banda doon sa baba eh. Pwede So sa baba. closer, Mas damit. ng onte. Damit, mas closer yun. Pwede po. Ang dilaw kong t-shirt, yan. Ang dilaw kong t-shirt. Yun Pero yung actually, title. Sir Mel, na ano ko rin po, isa rin po yan sa mga naisip ko before. Kasi po, yung mga damit po ni Lolo, ako na din po yung gumamit dito. Lumaki yung mga handmade-outs. So, minsan po dito sa bahay, sabihin po ng tatay, gawa ka ng kwento. Ang asul ko, saan? Parang gano'n. Oo. Pwede yung maging mo, nung nakita ko yung mga preview pages, napansin ko na meron siyang Tagalog at meron siyang English na translation. Yan. Alam ko naman na magandang may translation, pero sa'yo, on your own words, bakit mo siya ginawang Tagalog at English? Nung inano ko po siya, nung nilabas ko po siya nung 2023, Filipino pa lang po siya. And then, after a year, napapansin ko po, merong mga nagtatanong po sa akin kung merong English translation. Tapos sabi ko, tapos tinanong ko po kung bakit. Tapos sabi nila, para daw maturuan din nila yung anak nila kung paano magsalita ng Filipino. So, oo nga, no, pwede din pala. So, yun po, yun din po yung push po sa akin na gumawa po ng bagong edition, bilingual edition. Kung pupunta tayo sa mga conventions, Comiket, Picoff, Comic-Con, or Patron of the Arts, at iba pa, makikita natin na kulang tayo sa mga comics, children's books na pambata. Maliban sa mga, syempre, sa mga lumalabas sa mga bookstores. Yung mga local creators sa independent community, hindi masyadong gumagawa ng mga kwento na pambata. What's your opinion about that, Marvin? Ano sa tingin mo yung reason kung ba't ganun? Sa tingin ko po, kasi one of the challenges din po na encounter ko po is pag gumawa po ng children's book, matagal yung timeline po of how to produce it, ganyan. And for me po, challenge po siya, pero masaya po yung journey niya. And sa tingin ko po, once makita po nila kumbaga yung spark na yun, na yung journey niya yun, merong ups, merong downs, pero once na mahawakan nila yung book nila na physical or digital, yun din po yung pwedeng mag-push po sa kanila na gumawa. Yeah. Yung mga gumagawa rin kasi ng mga independent comics, ganyan, or books, ginagawa nila kung ano yung kinukonsume nila, which is kung ano yung edad nila. Syempre ang kinukonsume nila yung mga pang katulad nila 18 and above or 16 and above, ganyan. So yung gagawin nila yung parang ganun din. So siguro wala talaga sa isip nila na gumawa ng mga pambata kasi graduate na sila dun eh. Pero paano kaya natin sila makukonvince na siguro i-try nyo din gumawa ng mas pambata pa, yung parang yung nabanggit ko kanina, Funny Comics or yung sa K-Zone. Paano kaya natin sila makukonvince? Ano sa tingin mo, Marvin? Siguro po pwede po natin silang itanong. Like kung ikaw yung bata ngayon, ano yung gusto mong mabasa? Parang ganun po yung naging, anong gusto mong matutunan pag nagbasa ka? Parang ganun po. Thought process ko po ngayon. Yeah, maganda na magkaroon ng mas marami pang gawang pambata na comics at children's book from independent comics creators. Ngayon pag-usapan natin ang iyong pagiging independent before you are picked up by Kahel Press. Bakit ka nag-self-publish ng children's book? Bakit hindi mo siya pinitch muna sa mga publisher, ganyan? Opo, kasi
Kasi po ano po parang gusto ko na po siya agad ilabas. Siguro yung 2023 po kasi after ko po nailabasin, 20 copies lang po yung pinaprint ko po muna. Just to test out yung market ko po, kung may kukuha, kung may bibili. Ganyan. And then, pinag-isipan ko po siya with the comments po around kung anong sa tingin nila okay at hindi okay dun sa libro ko po. And then, namili po ako if ano ko po siya, i-revise ko po siya, mas pahabain ko pa siya or ilalabas ko na siya. Kasi sabi ko po that time, gusto ko na siyang ilabas agad kasi kung i-delay ko pa siya na i-delay, baka matambak na. Sabi ko sayang naman. So, yun po yung nag-ano sa akin na try ko munang i-self-publish and then if okay and kung magtuloy-tuloy, the better. Ito yung pinakauna mong sinelf-publish na libro. Tama ba? Opo. Yes. Ano yung feeling? Ano yung feeling na mahawakan mo yung first book mo nung na-print na tapos nahawakan mo na siya? Ano po, hindi ko po mababa yung ngiti ko. nung time na po yun, since wala pa po ako masyadong alam sa market or sa ano. Ang nilapitan ko po yung pinagprintan ko po before ng thesis ko po. And then sa sobrang tuwa ko, hinag ko. So sabi ko, thank you po. Kasi sobrang na-flatter ako and sobrang kinilig po ako nang hawak ko na yung libro. Yeah, napaka-special ng first published na kahit na self-publish pa yan or kasi naalala ko nung time na nag-submit ako ng drawing sa Funny Comics tapos na-publish yung maliit lang na kasi sa Funny Comics may part doon na this is your page tapos nandun kayong lahat ang liliit lang nandun yung pangalan mo sobrang saya tapos one of my unforgettable experience nung bata ako nung na-publish yun sa Funny Comics ayun. Saan mo siya unang nilabas itong libro, yung Ang Dilaw Kong Tsinelas? Sa sa Pascomiket po ng 2020. Sa Pascomiket, okay. And sabi mo kanina 20 copies tama yung na-publish na inabas mo. How was the debut nung libro? Kamusta naman yung sales? Naubos ba yung 20 copies? Naubos po siya. Kaya nakakatawa po. Kwento ko lang po. Bale po, pumunta yung mga friends ko po and family. And then, bumili po sila. Yan. And then, meron din pong bumili na customer po talaga. And then, nung parang 30 minutes before mag-end yung second day, parang sabi ko, parang gusto ko nang mabenta yung last one. So, nagpa-announce po ako noon. So, last one, ganyan. And then, nagulat po ako kasi pinost ko rin po online. Tinore ko pa na last one. Ganyan. Nag-message po yung teacher ko po nung Kinder sa Claret wow. po. Nag-message siya. Sabi niya, Marvin, pa-reserve ako ng isa. Sabi ko, opo ma'am. For sure po sa inyo ito. So, kinonsider ko na po siya sold out. Congratulations. Actually, yung 20 copies na ma-sold out mo sa isang event, malaking achievement na yun. Lalo na sa mga independent na comics. Mahirap din kasing magbenta kasi marami, 'di ba? Marami kang kasama sa Comiket, tapos stickers, prints, ganyan, iba-iba actually, maraming naghahanap ng mga pambata sa mga conventions at konti lang talaga yung gumagawa. So meron talagang part or meron talagang kakulangan sa mga content ng pambata sa mga comics convention or conventions in general. Kaya yun. So siguro yun yung maging motivation sana ng mga nanonood or kung may plano kayo na gumawa ng pambatang comics or pambatang libro, yan, gawin nyo na. Kasi kukunti lang kayo. Yeah. Ano yung mga
kinukonsume mong content ngayon na you think makakatulong sa paggawa mo ng mga libro, ganyan? Actually ngayon po, kapag ang pastime ko po, nanonood pa rin po ako ng cartoons. Kasi kumbaga, sabi nga po nila, kid at heart po, okay. So, kumbaga yung inner kid ko po, yung gustong, siya yung magkwento, yung gusto mong matutunan or makita or yung gusto mong i-share na kwento. Sige. Pag-usapan natin yung mga cartoons. Ano yung mga paborito mong cartoons right now? Ngayon po, ang dami. Kung ano lang yung top of mind? Ngayon po siguro, top of mind, Phineas and Ferb po. Tapos na yun, di ba? Ano po siya, meron po silang nilabas na bagong season ngayon. Tapos bumalik po lahat ng mga original cast. I-reprise po nila yung role nila. Kaya natutuwa po ako kasi the way, yung kung paano nila ipakita yung kada episode. Very very creative po talaga. Oo. Ano pa? So maliban sa Phineas and Ferb, paborito rin ng kapatid ko yun eh. Si Perry the Platypus. Perry the Platypus. Very comedic. Ano pa bang? Meron naman po akong mga pinapanood na cartoons na mas na siya, mas for older, kumbaga for teens and older na po. Like sila Invincible, sila Vox Machina. Invincible. Po, mga naman po, for adult naman po yung mga animation. Ang layo ng talon. Ang layo ng gap. Ayun po. Sobrang violent nung Invincible eh. Biglang, ano pa ba? Yung Hilda, napanood ko po before si Hilda. Ano naman po siya, ang nagustuhan ko naman po doon, yung ano po nila, yung bukod sa art style, yung background po yung pinaka na ano po ako, na hook. Kasi ang ganda po ng pagkaka-render. And then kumbaga nakakalma po yung pag pinapanood. Parang nakakalma po ako. Yeah. Bihirang-bihira yung mga creators na full-time na artists at kumikita sa mga ginagawa nilang property like libro or comics, ganyan. Kukunti lang. Meron ka bang day job na ginagawa or na trabaho tapos ito ginagawa mo lang on the side o gusto mo tong maging full-time job mo in the future? Actually po, meron po akong part-time work. And ang work ko rin po is pag-i-illustrate din po, children's book illustrator din po ako. So, feeling ko po nagagawa ko po siya part-time pero full-time ko siya ginagawa. Kung may sense po yan. Yeah. Ayun po. So ano siya, freelance? Nagfi-freelance artist? Freelance, freelance. Yeah. Marami rin akong freelance na noon mga children's book, spot illustration, tapos yung mga cartoonify, ganyan. Isi Simpsons, Family Guy, ganyan, or digital caricature. However, at the moment, now kumukonti yung mga clients dahil sa AI. Yan. Anong masasabi mo, Marvin, sa AI images generator? Ayoko siyang tawaging art kasi I don't think it's art. Oo nga po eh. Generated. Siguro po, for me po kasi, si AI is a tool. Tool lang po siya na pwedeng makatulong sa atin to generate yung ideas po natin. Pero not using it solely as in yun lang. So, kumbaga, for instance, ako po, minsan may concept po ako. Ano kayang itsura ng ganito? Na nakaganto, ganito. And then, parang na-mental block po, itatry ko i-search kay Google, ganyan. And then, to continue lang po yung creative juice ko po, na dun po ako mag-check, magta-try kay AI. And then, after, pwede to.
yun yung magiging, kumbaga pinaka-peg ko or inspiration. Ayun po, yung sa tingin ko. And yun po, for me, it's a tool lang po talaga siya na hindi siya dapat dadating sa point na papalitan yung mga human artists, which is malayo po talaga. Ayan. Very, very good answer. Ano yung ginagawa mo, Marvin, to further improve your artwork or your art? Ano yung mga best practices na pwede mong i-share sa amin at sa mga nanonood kung paano mas may improve yung mga art nila na na-discover mo on your own or napanood mo, nabasa mo, ganyan? One thing po na talagang nag-push sa akin, lalo nung pandemic, was joining po yung mga art challenges. Meron po nung pandemic, tinry ko po. Ang pangalan po, 100 Days Sketching. 100 Days of Sketching. So, may time po nun, bukod pa po siya sa October. So, yun po, 100 days. Ang ano lang po, meron po siyang prompt every day. And then, ang tip lang po nung gumawa nun, si Kesh, is, 5 minutes lang, try mo lang mag-drawing kahit ano, kung ano naisip mo dun sa prompt. And then, i-post mo. Parang ganun na po siya, showing up for yourself. And then, yung mga una, parang hindi po siya sa akin, parang hindi ko siya feel gawin. Kasi parang naka-pressure, 100 days ka mag-sketch. And then, nung dahan-dahan na po siyang tumatagal, parang nakukuha ko po yung flow niya na, okay, anong naisip ko dito? So, kumbaga po, natutunan ko po doon na sa paggawa po ng art, kailangan meron talagang kwento sa likod po nun. Para kapag kunyari, tinanong ka, or anong concept mo, anong process mo, bakit ganito yung pinos mo? Kasi ganito yung naisip ko sa word na, kunyari, sombrero siya ng tatay ko, parang ganun po. So, yun yung natutunan ko po dun. And then, nung slowly ko na po siyang nadadigest, yung ganong flow, nakakatapos na po ako ng art challenge. Parang, ano kayang kwentong gusto kong i-share? Yeah. Actually, totoo yan. Yung pagsali sa mga challenge at pag-challenge na rin on your own. Hindi nyo kailangang sumali. Pwede kayong mag-challenge ng sarili nyo. Ako kasi ginawa ko noon. Gusto ko matutong mag-watercolor. So, ang sabi ko, sige, gagawa ko ng 30 days watercolor challenge, personal challenge lang. So, ginawa ko siya, tapos nakagawa ko ng 30 days. Hindi siya consecutive. Pero 30 days, 30 yung 30 yung nagawa ko. Ang gusto ko siyang maging consecutive days para mas maganda, pero siyempre mahirap talaga siya eh. Pero nagawa ko yung 30 at after the 30th na drawing, masasabi ko na mas nag-improve yung yung drawings ko. Ganon din sa yung Inktober challenge. Gusto kong matutong gumamit ng dip pens, yung mga sinasawsaw na pens. Kasi hindi ako marunong eh. Lang ako, mga markers, mga pens. Tapos nung nag-challenge ako, sabi ko, okay, sa Inktober na to, ang gagawin ko puro dip pens. Yes. By the time na tapos na yung Inktober, medyo mas confident na ako sa paggamit ng nibs. So very talaga siya, very very useful, very fruitful yung pag-join sa mga ganyang challenges. Opo. May naalala po ako na sorry po. Sige, go ahead. May naalala po ako na comicet na Inktober nung pandemic. Sabi ko, same po tayo. Sabi ko, parang gusto kong i-try for this comicet. Gusto kong i-try mag-drawing sa craft na paper. Yung parang brown paper po siya na recycle. Sabi ko, gusto ko yun, and yung white pigment na pen. So, nung mga nasa-start po ako, sabi ko, parang hirap naman gamitin ito, hindi ako comfortable. And then as the days go by, yung prompts, ganyan, natututunan ko parang, okay, pwede palang gamitin dito in a certain way. And then after nung 30 days, parang meron po akong mga piniling nagawa ko po na traditional na parang pinagmalaki po talaga na di ko maasahang magagawa ko in that challenge.
magugulat ka na lang eh sa kaya mong gawin Opo. after mong gawin yung challenge. Opo. Meron tayong commenter, Rodel Acosta. Uy, Lodi, sabi niya. Shout out sa'yo, Rodel. Shout out sa'yo. Ayun. So, saan pwedeng mabili itong Ang Dilaw Kong Tsinelas? So, ipapublish na siya ng Kahel Press. So, magbebenta ka pa rin ba sa mga convention? So, hayaan mo na lang silang magbenta at mag-distribute? Opo, meron din po ako dito. Yung mga stock ko po from before. And ibebenta ko pa rin po siya sa mga events. Meron bukod po sa mga art conventions kasi isa na po 'yan sa staple ko po sa merch ko po na nakalabat, naka-display. And bukod po dito, makikita niyo din po yung libro sa partner store ko po, which is yung Lemon Drop sa Escolta po. And then meron din po akong pinost po nung nakaraan na order form po. Kung gusto po nilang direct po sa akin. Yan, okay. Ilagay natin yan sa show notes sa baba. Pag-i-send na lang para mailagay ko sa description. Ayun. Kwentuhan mo kami, Marvin, yung specifics ng mga libro. So, gaano kalaki yung Ang Dilaw Kong Tsinelas? Ilang pages siya? Bale, ang Dilaw Kong Tsinelas po ay 9x6. And then, po siya, 10-11 page story po siya. Short lang po siya, but meron po kayong mapupulot na aral po dito sa akin. Yeah, ganun naman talaga ang mga children's book. Meron kang mapupulot na aral. Ano yung kung halimbawa may nanonood sa atin ngayon tapos gusto rin niyang gumawa ng sarili niyang children's book, saan siya magsisimula? Sa idea, sa drawing, characters? Actually po, para po sa akin, either way po pwede. Pero sa ngayon po, parang mas naglilin po ako sa idea. Parang ang tanong ko po parati sa sarili ko yun nga po, kung bata ako, ano yung gusto kong ikwento? About saan? About sa health ba? About caring, ganyan sa mga values. Ayun po. And then from there, dun ko na po isa-start develop yung kwento. Pwedeng pwedeng yung pinaka-gist mo na yung pinaka-plot, or kung may naiisip na silang itsura ng characters, mas okay nang i-take note na po agad yun para hindi malimutan. Yeah. So, isip kayo ng idea tapos buuin yun ng story. So, sa pagsusulat naman, Marvin, ano yung pwede mong ibigay na tip sa mga creators na nahihirapang magsulat ng sarili nilang stories? Siguro po yung pwede ko pong mabigay na tip is ikwento nila muna kasi yung draft po talaga very important. And you can always revise po yung nasulat. Ang for me po, ang pinaka-importante is yung unang draft kasi doon yung ilalabas lahat ng gusto nyo sabihin or ikwento. So meron pong time nung dine-develop ko po itong story na ito. Habang sinusulat ko po, meron po akong maisip na, what if ganito yung mangyari? What if ganito yung mangyari? So, ninonote ko po siya ng sunod-sunod. And then, tinatry ko siyang i-weigh kung okay ba yung ganong ending, ganun ba yung pwedeng maging climax na, ganyan. And then, ayun po, talagang revise po ng revise until makuha yung okay sa'yo na ending or Yeah. Kasi yung mga ibang gumagawa, kung ano yung pinakauna, yun na yun eh. Pero yung advice mo sa kanila ay gumawa kayo ng mga first draft, second draft, third draft. Dito sa version mo ng Ang Dilaw Kong Tsinelas, mga ilang revisions ang ginawa mo dito? Ilang version siya bago siya naging final? Parang nakatatlo po ata ako dito.
tatlong Mm. revisions. Tapos iba pa po yung revisions. Mm. Nung dinedevelop na. Minsan kasi may nakakalusot na typo or wrong grammar, may Oo. nakakalusot. Yun, yun yung mga importanteng dapat wala na kapag nailabas mo na yung libro eh. Kasi nakakahiya kung may wrong spelling, kung Opo. may mali, ganyan. Sabi ni Rodel Acosta ulit, order ako isa. O may sale Yan. ulit. Sige, Mm-mm. message mo ako. Mm-mm. Message mo si Marvin Rodel. Mag-usap na lang kayo. Mag-usap tayo tayo. Mm-mm. Yan. Marami ka bang ideas na nasa isip mo na gusto mong gawin na children's book or comics? Actually, meron pong pailan-ilan and ano po siya eh, minsan nagsaspark lang po siya. Like, kunyari, nagko-commute po ako. Yun po yung pinaka nakakapag-isip ako pag nagko-commute po ako. May magsaspark lang sa akin, hey, what if may kwentong ganito tungkol dito? Tapos, ino-note ko na po siya agad sa cellphone ko or sa notebook para hindi ko makalimutan. And then after a time, i-release ko, Yan kaya na to. yan yung isa sa mga pinaka-importante nyong kailangan gawin. Isulat nyo, i-note nyo, either digital or physical note. Isulat nyo yung mga ideas. Kasi nangyari na to sa lahat yung parang, maalala ko naman yan kahit hindi ko na isulat. Tapos, hindi mo na maalala. Opo. May isang time na po eh. Iba po yung bago kong nasulat. Tapos kapag scroll down yung notes, meron pa pala ako naiwan dito na hindi ko na na-visit. Yeah. Oo. Saka kung magsusulat kayo ng ideas nyo, medyo i-detail nyo ng konti. Huwag yung tipid kayo sa pagsusulat. Kasi minsan, ako may mga notes ako, isang word lang, tapos, okay, ano nang ibig sabihin nito? Basta na nga ulit pa. Oo, nakalimutan ko na yung idea behind that word. So, dapat i-note nyo ng maayos. Saka yung mga cellphones natin, may mga recorder. So, pwede kayong mag-voice notes. Di ba? Voice notes. Yun nga po. Nung ano nga po eh, excuse me, nung kwento ko lang po, nung isang araw, nagkakwento po ako sa family ko po. And then sabi ko sa sister ko, sabi ko, ate Pe, parang pwede tong kwento. Sabi sa akin, dali, i-voice record mo na, dali. Oo. Very very underrated yung actually, napaka-powerful ng cellphones natin. Pwede kang mag-shoot, mag-take ng pictures, ng reference, ng mga kailangan mong i-drawing. Pwede kang mag-shoot ng video, pwede kang mag-voice notes, pwede kang mag-note, physical note, pwede kang mag-edit ng basta. Mga tao hindi nila na-utilize ng maayos yung capabilities ng mga cellphones eh. Yeah. Alamin nyo yung mga pwede nyong gawin at gamitin nyo siya kasi sayang naman, di ba? Makakakuha kayo ng mga ideas na magaganda. Ayun. So, kailan ang next event mo, Marvin, na pwede nilang makita itong libro mo? Ang next ko pong event is August 16 to 17. Ano po siya? Patrons of the Arts Collabs po. Saan yun? Gaganapin po siya sa Bayanihan Center. Okay, Patron of the Arts. Kwentuhan mo kami ng mabilis, Marvin. What makes Patron of the Art different from Comiket? Ano sa tingin mo ang pagkakaiba ng POTA sa Comiket? Pareho lang sila. Parang parehas lang din po sila eh. Siguro po sa patrons po siguro po the way po of marami po silang way to share yung stories ng mga artists. Like yung mga mga artist rings po, parang ginagawa po nilang very unique every event. Tapos minsan meron din po silang mga regional events, minsan sa Visayas or Mindanao. Ayun po. Ayun.
Yung nung nakaraan, Patron of the Arts sa One Ayala, nabalitaan ko sobrang daming tao. Ano, kumusta yung experience mo doon? Okay naman po. Very memorable din po siya sa One Ayala. Kasi marami pong customers and marami din pong artists. So pag may time na wala masyadong tao, di ba niya, mga first hours or pang siesta hours, nakakaikot po kami sa around the different artists. So nakikipag socialize din po kami. And ayun nga po, marami pong nami-meet na bagong artist or yung mga matatagal yun ang hindi nakikita na artist. So yun po, memorable naman po siya. Ano sa tingin mo ang pwede mong gawin or yung mga bago gustong mag-convention, ano yung pwede nilang gawin para makasurvive sa pagbebenta ng kanilang gawa? Kasi kung ang ibebenta mo lang ay yung libro lang or comics lang, minsan mahihirapan kang mabawi yung yung table. So ano yung pwedeng gawin? Magbenta ba ng merch stickers ganyan or mag-offer ng caricature? Ano sa tingin mo? Um, Siguro po, para po sa akin, one thing na pwede nilang gawin para mag-stand out sila is tignan po nila kung ano yung kung saan po sila nag-excel or ano yung gusto talaga nilang gawin or like hobby. Tulad po ako, kapag nasa events po ako, one thing I do is nag-on the spot commissions po ako. So, nag-start po siya nung first event ko po nung 2023. Nag-start po siya, parang gusto ko lang mag-drawing. And then, dahan-dahan po over the year po, nakikita ko na parang inaabangan ng ibang tao or ng ibang friends ko na gusto mag-support. Sige, gawin kong part na talaga siya nung table. Para makabawi, diba, makatulong sa sales kasi mahirap talagang mabawi yung table rate. Medyo mahal na ka din kasi. Yan. So minsan kailangan mo ng cashier sa table para mas magaan ganyan. Okay. Pwede din Thank po you very much. maghati-hati sa table. Oh. Yeah. Thank you very much, Marvin, sa interview ngayong araw ay ngayong gabi, and marami kaming natutunan sa journey mo. Saan ka pwedeng i-follow online para makita nila yung mga works mo? Ayun po, pwede nyo po ako i-follow sa IG or sa social media at Marvin the Martian. Ayun po. And then yung Marvin the Martian with the letter B po. Yun po yung name. Ayun, Marvin the Martian. Yes po. Okay. Thank you very much, Marvin, and thank you sa mga nanood sa Indie Comics Podcast live with Marvin at ang kanyang comics na Ang Dilaw Kong Tsinelas. Ayan. So kung meron kang bagong libro or meron kang bagong comics, Marvin, pag-usapan natin ulit next time. Alright? Thank you po, sir. Yan. Thank you very much, comics people. Please watch yung mga previous episodes sa Indie Comics Podcast YouTube channel. Mag-comment kayo, mag-subscribe kayo para makatulong na mas lumago pa yung channel namin at maraming makanood. Thank you, comics people. Bye-bye. Thank you po.